Magandang umaga po. Ito, andito ako sa banyo. Magtitiklop ako ng mga damit na nilaban ko 2 days ago. Yan. Hindi ako naglalaban na ngayon everyday. Natitipid ko na kasi kinakausap ko siya. Sabi ko, huwag mo naman binabasa yung kumot ng urine. Diba? Kasi nauobliga ako maglaba araw-araw. Ngayon napakiusapan ko naman. So naglalaba ako ngayon. Minsan every 2 days, minsan every 3 days. Titiklopin ko na yung mga damit. Hindi ako nagda-dryer. Nagtitipid ako. Ang ginagamit ko lang yung washing machine. Oo. Kasi yung konti kong mai-contribute para makatipid si boss, ginagawa ko. Kasi ang bayad dito, magkaiba yung bayad sa washing eh. Sa laba at saka doon sa dryer. Pagkatapos niyang malaban, ililipat mo siya sa dryer. So another bayad. Yung mga coins ba? Mag-ano na ako. Magtitiklop ako. Dahil maglalaba ako bukas. Ito yung supot ko. Pagka napuno ito, araw ng laba. Pero, pagka napuno yan, ibig sabihin may kumot. Kasi matipid naman eh. Dalawang ganito, isang araw. Isa sa umaga, isa sa gabi. Tapos yung suot niya. Tapos yung kumot. Tapos yung mga bimpo na ginagamit ko. Yung mga towel ba. Tapos magamit ako ng bib. O yun lang ang nilalaban eh. Kaya lang nagkakaproblema ako talaga. Pagka nabasa ng ihi yung kumot, obligado akong maglaba. Tulad to kumot. Ito. Hindi niya to nabasa. Ginamit niya to for 3 days. Ayan, diba? Ayan. Pagka nagsampay ako, yung medyo diretso tiklop na. Grabe, hindi talaga ako hindi ako magaling magtiklop. Basta ako matiklop lang ba. Tapos ito yung punda. Ayan. O, diba? Yan lang yan eh. Ayan pa yung mga damit. Di lang naman. Akala mo naman kung gaano karami nilalabang ko araw. Lagi. Dati araw-araw eh. Kasi araw-araw basa yung kumot. Nung bang winter, 2 kumot ang nababasa araw-araw. So, nauobliga ako maglaba ng maglaba. Tapos, nagreklamo si boss. Diba? Ayan. Pagka ganyan, hindi na. O, diba? Buhay ng caregiver. Ito po yung ginagawa ko. Ngayon, kapag hindi ako naglalaba, oy, pahinga day. Para lang din siyang yung washing machine sa atin na merong labahan. Kasi dalawa kung isa yung washing machine natin, magkadikit na gano'n eh, diba? Dito isa-isa, single-single. Tapos, pagkatapos mong laban yung papalipitan mo. Dito kasi natutuyo na kaagad. Tapos, pwede mo siyang ihahang lang na ganito. Hindi mo na ilalagay sa dryer. Hindi ko na nilalagay sa dryer. Nakakatipid ako. Kaya ako minsan, nagugulat si boss. Kasi, yung nakakalkulan niya, kinakalkulan na niya. Yung nagagastos namin sa... Tingnan niyo kung paano ako magtiklop. O, diba? Tiklop na yun. Yung nagagastos namin sa paglalaba. Napapansin niya, medyo tumatagal yung budget ko. O, ayan. Ganyan lang ako magtiklop. O, diba? Ang bilis. Ano bang tiklop? O, diba? Galing, diba? Ayan. Buhay ko dito. Buhay ng caregiver. Kaya masabi ko nga ito sa mga kaibigan ko, mga kapwa ko dentista na naging caregiver. Sabi nila sa akin, bakit? Sinasabi mo yung buhay natin. Kaya mo yun? Sabi ko, hindi mo kailangan magsalita for you. Hindi ba? O, ayan. Hindi ba? Yun. O. Asan pa? Wala na. O, diba ang bilis lang? Ay, ito pa pala yung mga bimpo. Ito yung mga towel. Face towel. Hindi
magaling magtiklop. Hindi rin ako magaling maglaba. Ang importante, nakalaba ako. Di ba? Yan. May mga schedule ako. May mga schedules ako ng mga activities ko. O, di ba? Kasi dapat ganun. Ayan. O, di ba? Ayan ang mga towel na ginagamit niya. Tapos kung minsan, tinatapon ko to, ito, o nauubos, sabi nung anak, bakit nauubos yata yung kabibili ko lang ng gano'n, binibila yung binili. Sabi ko kasi, pagka minsan masyado na siyang madumi, masyado na siyang may mancha, tapos kung minsan, yung nililinis mo ba yung behind, bigla siya mag-move yung bowels. So nakakulapol na, ayokong banlawan. Diba? Ayokong banlawan. Tinatapon ko yun, naiintindihan naman niya. Very understanding si boss. Yeah. At saka, good provider sa family niya. Hindi siya gumagastos dito sa nanay niya. Yung nanay niya gumagastos sa sarili niya. Ang galing, di ba? Sabi ko nga, galing yung gusto ko. Ayokong magiging burden ako ng mga anak ko. Gusto ko, pagtanda ko, di ba? No, gusto ko po, pagtanda ko, I can support myself. Na hindi ako magiging pabigat. Na pagka sinabi kong dalawin niyo ako, yung mag-uunahan pa sila sa pagdalaw sa akin. Parang gano'n, hindi ba? Kasi kung minsan, ang nagiging problema po ng mga anak na iba, alam niyo na, o hindi ba? Ako kasi gusto ko talaga marami. Malaking family. Gusto ko buo yung family. Kaya nga, ang hilig ko talaga, sabi ko, magluluto ako. O magluto tayo, magluto ka. Ayain mo yung mga dati nating estudyante. Ayain mo yung mga nanay nun. Ganon, no? Diba? Kasi, kukunti lang kami. Tapos yung mga kaanak ko pa sa Philippines, parang, tinalikuran na kami. Diba? Nakakalungkot, diba? Ganon eh. Nakakalungkot lang kasi, nag-start ang work ng dalawa. Si Adam, at mula kay Adam, nagkaroon ng Eve. Nung nagsama silang dalawa, nagkaroon ng Cain at nagkaroon ng Abel. Tapos, dumating si Seth. Diba? Tatlo sila. Tatlo yan akong lalaki. Diba? Tapos, nagkaroon din ng maraming mga girlush din siguro siya, no? Si Adam. Kasi dumami ng dumami eh. Tapos, may mga kapatid na pala sila Cain at saka hanggang nananitsit ako. May mga kapatid sila. Kung itatrace niyo yung history, noon pa, may mga babaero na talaga. Tapos may mga babae rin na nagkakaanak sa iba, parang gano'n, hindi ba? So, nanonulay yan. Hindi natin mapuputol. Kaya nga sabi ko nga, kung pinagtiisan ko ba yung sitwasyon ko noon, siguro buo pa yung pamilya ko ngayon. Di ba? Ang kailangan lang talaga, magkaroon ka talaga ng patience, magkaroon yung endurance mo talaga, talagang dagdagan mo pa, na ang mga bagay pinag-uusapan. Ako kasi nanahimik ako eh. Huwag kayong tahimik lang. Meron kang sandata, mother. Mga bebs, may sandata ang mga babae. Ang isang ina, ang isang asawa. Yung kanyang bibig at yung kanyang damdamin. Meron akong damdamin noon, pero yung bibig ko noon, nagkaroon ng zipper. Zinip ko eh, nanahimik ako. Pero siguro kung umpisa pa lang, na nagkakaproblema kami, dapat siguro sinabi ko kay ex, huwag ka naman masyadong ganyan. Ito naman ako, naiintindihan ko naman. O sige, sige lang, pero uuwi ka naman. Naku, hindi ba? Nag-uumpisa na naman ako, no? So yan po. Yan yung buhay ng caregiver dito sa Amerika. Ito yung buhay namin. Ito yung sabi nila, bakit mo ini-expose? Ibig sabihin ba, dahil ito ang narating mo, ito pinag-aralan mo, dapat limitado ang gagawin mong moves, ang gagawin mong exposure, na pagka medyo parang nade-degrade ka, o medyo parang nababawasan yung paghanga nila sa'yo. Di ba parang gano'n? Sabi ko nga, ano pa ba itatago ko? Wala na.
in-expose ko na lahat. Kaya nga sabi ko, ano pa bang baggage meron ako? Ikaw, ano baggage mo? Ano yung basurang dala-dala mo sa likod mo? Di ba? Ano yung itinatago mo? Hindi ba? Parang ganun no? Kaya ako po talaga nagpapasalamat talaga sa nangyari ito sa buhay ko. Kaya sabi ko nga, makabuluhan ba? Makatwiran ba mag-share? Hindi ba? Ano yung pwede kong ibahagi sa mundo? Ano ba pwede kong ibahagi sa mga tao? Sa mga katulad ko? Ako ba ay magiging magandang ehemplo at inspirasyon sa iba? Sana naman. Hindi ba? So, ayan po. Natiklop ko na. O, di ba? Ang galing kong magtiklop. Ito. O, ito pa. Hindi ba? Ayan. Ipapasok na lahat yan doon. O, ito pa. Hindi ba? Marami-rami din naman akong ilalaban. Ayan, mataas. O, hindi ba? Pinatong ko siya sa toilet bowl. Hindi ba? Halos karamihan ng activities ko nandito sa bathroom. Pagka gusto ko mapag-isa, naglalatag ako dito ng higaan. Kaya lagi kong nililinis ang bathroom. Kung minsan naman, gusto ko dito kumakain. Kasi hindi na ako makakain doon sa labas. Kasi inuokupa na ng mga caregivers ng agency. Saka, rough sila sa akin. Hindi ba? I don't know why. I tried naman na maging friendly. Pero, meron yata talagang taong ganon na vulnerable. Sige po. Susunod naman ako nakarating. No? Kinuwento ko lang yung labahin ko. Sige po. See you po ulit sa susunod na mga live at sa mga videos. Okay? Sana, pagka nag-live ako, nandun kayo. Diba? Usap-usap tayo. Sharing tayo. Ano yung ideas mo? Ano yung feelings mo? Ano yung meron ka? Share ko, ito yung meron ako. Sige po. God bless ating lahat. Thank you po sa mga manunood. Bye everyone. Loves ko kayo.